Bakit maraming tao ngayon ang hindi masaya? Hindi dahil kulang sila sa biyaya, kung hindi dahil nakatuon sila palagi sa kulang. Maraming tao ang nakatingin hindi sa meron, kung hindi sa wala. Amen? Remember, my dear friends, you may be sad now, not because of your lack of blessings, but you may be depressed because you keep on focusing on what is missing. May tao, sinasabi niya, Father, may trabaho naman ako, pero hindi ko gusto. Meron nagsasabi, may asawa naman ako, pero hindi siya perpekto. May anak naman ako, pagkatigas-tigas ng ulo. Buhay pa naman ako, pero ang dami kong problema. Napansin nyo, may pero agad pagkatapos ng biyaya. Kaya nga, tandaan niyo po, mga kapatid, ito pong 4 na paalaala. Kapag masyado ka nang nakatingin sa mga missing kesa sa iyong mga blessing. Una, ang problema ay hindi naman sa kakulangan ng biyaya. Ang problema ay yung direksyon ng iyong tingin. Para po si Hana sa unang pagbasa, may asawa siyang nagmamahal sa kanya. May tahanan siya, nakakasamba siya sa Diyos. At binibigyan pa daw siya ng 2 parte ng pagkain kapag sila ay sumasamba. Pero araw-araw, narinig natin na palagi daw siyang umiiyak. Bakit? Dahil palagi yan nakikita yung wala siyang anak. At kapag ang mata mo nakatutok palagi sa kulang, kahit na pagkadami-dami pa ng biyaya na binigay ng Diyos sa iyo, parang hindi pa rin sapat, di po ba? Pangalawa, tandaan niyo po ito, ang kulang ay palaging maingay, pero ang biyaya ay tahimik. Ang kulang ay sumisigaw, pero ang biyaya madalas bumubulong lang. Minsan, mas mabilis mo pang napapansin, wala kang pera, kaysa sa lakas ng iyong pangangatawan. Mas ramdam mo ang pagkukulang ng mahal mo, kaysa dun sa presensya niya, araw-araw. Oo, niloko ka, pero hanggang ngayon, nandyan pa rin siya, ikaw pa rin ang inuuwian. Kaya nga, ang malungkot na kwento, meron pong mga taong buhay ang kanilang mga magulang, pero hindi nila pinapansin ang mga ito. Meron mga magulang, meron naman silang anak, pero palagi silang nagrereklamo tungkol sa kanila. Meron taong may tahanan na, pero hindi pa rin makontento kasi napakaliit daw nito. Mga kapatid, madalas ang mga pinagpapala ng Diyos ay yung mga tahimik at nagpapakumbaba. Di po ba? What blocks your blessing sometimes is your complaining. Kaya tandaan niyo po ito. Kung nakikita mo pa na tumatawag sa iyong cellphone ang nanay mo, blessing yan, pasalamat ka. Kung nakakausap mo pa ang tatay mo, blessing yan, magpasalamat ka. Kung nag-aasaran pa kayo ng mga kapatid mo sa messenger, sa GC nyo, blessing yan, magpasalamat ka. Kung naalala pa ng lolo at lola mo ang pangalan mo, blessing yan, pasalamat ka. Kung kinukumusta ka pa ng kaibigan mo, blessing yan, pasalamat ka. Kung may nagdadasal pa para sa iyo, blessing yan, magpasalamat ka. Kung may nagte-text pa sa iyo, tinatawagan ka, kinukumusta ka, blessing yan, magpasalamat ka. Kasi isang araw, darating din, mawawala lahat ng yan. Amen? Appreciate what you have. Because God gives more to people who appreciate what they have. Amen? Pangatlo, kapag mali ang focus, mali din ang pakiramdam. Kung sa kulang ka nakatingin, anong mararamdaman mo? Inggit, galit, reklamo, lungkot. Pero kapag sabi